Migs Flores, Migs Jose, kapitan versus salesman, walang ka-prestige pa, tsaka sabi nga nila nakakababa raw ng pogi points. Ano ba talaga yung tunay na nagmamatter sa buhay? Prestige ba ng iba? Or to be able to give my family the life that they need and the time spent with them? Kalalaki mong tao, nagbebenta ka ng kung ano-ano. Trabahong babae yan eh. Kinwestiyon ko talaga yung sarili ko, am I for this? Am I for the sales opportunity or sales industry? Sa itsura mo yan, may maniniwala ba sa'yo na successful ka? Mukha kang high school. Yan ang problema eh, yung mga ganyang dating. Ilang scammer na ba gumawa niyan? Mukha kang tandoloko. Kamusta mga kabayan? Mix Jose here, and welcome sa panibagong episode ng Mix Connects, connecting and collaborating with people of success and influence. Makakasama natin today ang isang batikang sales professional, president ng IAM Plus, negosyante at malamang lumabas na rin ito sa mga social media feeds nyo. At sigurado kung napagalitan na rin kayo nito, once upon a time, wala nang iba ang napakahusay na si Migs Flores. Thank you so much. Maraming salamat, Boss Mix, sa pag-welcome sa akin dito. Walang problema, boss. Grabe, Mix and Mix. Okay. Ayun nga, magkanituhan na kayong lahat dyan. No, Migs. Mix, para malinaw lang. Parang M&M lang yan. Okay. Correct. So, bossing, may tanong ako sa iyo. Oh. So, ngayon, kilala ka influencer. Kilala ka bilang president ng IAM Plus. Yeah. Pero saan ka ba nanggaling? Okay, you know what? Sobrang happy ako to share my humble beginnings. I started, when I graduated, lagi ko naman sinasabi, I started to work as a salesman. Sales. Oo, yan ang first job ko. And ngayon, no, nakikilala ko as a sales practitioner and consultant. Pero hindi nila alam, yung first 6 months ko, when I did sales as a career, wala akong benta. Syempre, corporate yun. So, meron kang 6 months probationary. Oo. So, talagang nakiusap ako na pwede ba huwag mo muna akong tanggalin kasi basically, magsak ako sa aking KPI. Yung kaisa-isa mong trabaho, hindi mo nagawa. Diba? Tama. So, kinwestiyon ko talaga yung sarili ko, am I for this? Am I for the sales opportunity or sales industry? Little did I know, that was yung pinakaunang na-overcome ko na challenge sa buhay ko. Nabuti na lang hindi ako sumuko, hindi ako nag-quit. Napagdudahan ko in a way, pero hindi ko talaga fully pinagdudahan yung kakayahan ko. Kasi nung naipanalo ko yun, doon na ako nakakita ng resulta pagdating sa sales. May tanong ako. Graduate ka sa magandang eskwelahan, no? Correct. Prestige. Panay mga military officer pa yung kasama ko. Pwede kami mag-Philippine Navy. Tapos mapupunta ka ngayon sa sales. Sa pagbebenta. Diba? Tapos yung pogi mong yan, magiging sales ka na lang. Ano masasabi mo dun sa mga taong ganun ang possible na iba to sa'yo? May ganun bang nangyari? Kasi sa akin, ang dami. For sure. Although wala namang explicitly nagsabi na bakit ganyan, pero feeling ko more like wala silang pake. Na parang si Migs, yawa dyan, wala akong pake dyan. Pero na-experience ko yan eh. I was 19 during that time, ang office ko sa Makati. I could remember this, no? Ang first office ko is in Ayala Avenue, near the old BPI office. Tapos nung lumipat ako ng kumpanya, before ako nagnegosyo nito so naranasan ko yung mga door-to-door ka sa mga corporate office. Nakakatawa na. Hahanapin mo yung mga decision maker. Tapos syempre may kanya-kanya silang excuse, may meeting, para lang hindi ka makausap, no? May-meet ka ng mga tinatawag ng mga gatekeepers. So na-experience ko yan, of course, I experienced people not believing in me. Because lagi ko nga sinasabi, why would people believe during that time, no? And even until today, why would people believe Migs Flores? At that time, I was so young. Ngayon, I could still establish that also, still young. Okay? Parang especially people who've been very experienced in the industry, 40, 50s. Some of them will still have question marks na parang ba't ako maniniwala, masyado kang bata Correct. And even now, pag titignan kita, bossing Coach Migs, you look young for your age. Correct. What more pa kaya nung 19 years old yun? Kumbaga maaga ko lang na i-accept nung panahon na yon that it's part of the job. There will always be people not believing in me. There will always be people not agreeing with what I say. Pero, ang feeling ko lang kasi during that time, sa dami ng kakausapin ko, ilang kumpanya yung nandun. Correct. Parang feeling ko sa isang daang kumpanya, hindi naman lahat yan magdi-disagree. Hindi naman lahat yan magiging resistant. Hindi naman lahat yan magiging dismissive. There will always be some people who will give me a chance. Correct. Pero isipin mo na, nagpasan mo lahat yun. Diba? Tapos umabot tayo sa punto ngayon. Ano naging sikreto mo? Na natiis mo yung no, tapos they weren't taking you seriously because you were young? During that time, I'm gonna be honest with you, talagang masakit.
Sino ba naman ang magsasabing masarap ma-reject? Kung baga lahat tayo sinasabi natin, failure is a stepping stone to success. But that failure is painful. To be rejected is painful. Lalo na kung kunwari yun nga, within that 6 months, I was doing my work. Dati akala ko kasi mandaan ko sa disiplina eh. Di ba? If I'm disciplined enough, I'm just more committed. If I just put in the numbers, then I will make a sale. Pero for me, during that time, that was the longest 6 months of my life. Kasi can you imagine, I was putting in the numbers, I was putting in the work, I was putting in the discipline, and yet no result. So ano naging sikreto kung paano from zero talaga? Tapos unti-unti nagkaroon ng traction. What did you change? So yun ang pinaka-major na binago ko. Nung pinag-aralan ko, ano ba yung tama? Ano ba yung effective? What did they do right or what did they do effective that I should copy? Kasi may mga nauna na sa akin eh. May gumana na sa kanila. So might as well, gayahin ko sila. I cannot be proud na I know it alone. Kaya tinignan ko talaga ano yung mga ginawa nilang epektibo, ano yung mga ginawa nilang nag-work. And then, kinaya ko, kinopya ko, binasa ko, pinag-aralan ko, and then I applied it. Doon ako simulang nagkabenta. Kasi sa bagay, kung hindi mo tatanggapin na hindi ka magaling, yung iba kasi wala na kang benta eh. Yung iba sa inyo, wala na nga kayong benta, apiling nyo pa magaling kayo. Ayaw mag-aral, confident pa. So humility plays a big part. For sure. Diba? To accept na, hindi ako magaling. Tingnan mo yung numero ko. Based on numbers. Diba? Kasi upon acceptance, doon mo palang gagawa ng paraan. At doon ka palang bumuklat ng libro, doon ka talaga, hindi talaga. Mukhang kailangan ko pang mag-ensayo. Based on numbers, based on result. Correct. Pero itong question ko, malaki nga ba talaga ang kita sa sales? And actually, isa yan sa mga naging problema ko dati dahil malakas din naman ako magbenta dati. Pero Mix Flores, Mix Jose, kapitan versus salesman, walang ka-prestige pa. Tsaka sabi nga nila nakakababa raw ng pogi points. Kalalaki mong tao, nagbebenta ka ng kung ano-ano. Trabahong babae yan eh. Anong masasabi mo dyan? Kung alam lang nila, statistically, alam mo ba that 20% of the world's richest are salespeople? Based on statistics yan. You can never be the next Mark Zuckerberg. You can never be the next Elon Musk. So if you're trying to be like them, what's your chances of becoming successful financially? Parang hindi siya ganun kataas. But I'd rather put my chances on what statistics says that 20% of the world's richest that started out as salespeople. At ang definition ko ng success is not really about hoarding money. Ang definition ko ng financial freedom is you have the ample amount of money for everything you need, everything you want, that gives you the best life that you could ever live for yourself. Pero parang yung sabi nila na ang ending lang naman daw pinaka-importante. I'd rather go outside of the country at hindi ko makita yung anak kong lumaki. So, ano yung masasabi mo doon sa ang bottom line nila? Ito is nasa bandang huli, pera-pera lang yan. So, hayaan mo na lahat. Doon na lang ako sa ibang bansa. Kasi justified naman eh. Sabi nga nila, the end justifies the means. Kung ano man yung naging means mo dyan, baka kasi hindi naintindihan ng iba. Kung paano mo man nakuha, wala tayong pakialam. Ang importante, resulta. Alam mo, sasagutin ko na lang yan, hindi ng personal opinion ko, kung hindi nung mga nakausap ko sa Dubai. Lahat sila sinabi na sana sa Pilas na lang ako naganap ng oportunidad. So, hindi sa akin ang galing yun. Masakit yun pakinggan. Kasi, di mo na mababalik yun eh. At sila mismo yung nagsabi, sana sa Pilipinas ko na lang hinanap yung oportunidad. Yung amount ng pera, maybe nabigyan sila ng pag-aaral, pero memories wala. Yan mismo ang sabi ng ibang nating mga kababayan sa Dubai. And personally, dito sa Pilipinas, may opportunity dito eh. Lalo na sales. Yun nga lang, marereject ka. Totoo naman. Hindi ko naman inaalis yun eh. Marereject ka, maybe sometimes mapapahiya ka, sometimes nakakalungkot talaga. Pero may pera ba talaga? Oo naman, my God. Especially if you're on a commission-based sales. Nakikita niyo ba yung numero? Tapos iisipin ng iba walang oportunidad sa Pilipinas, kaya iniiwan nyo. Aalis at aalis ka ng bansa, iiwan mo kasi feeling mo walang oportunidad. O talaga kung ang bottom line mo pera, mag-sales ka. Kung gusto nila mag-aaral ng sales, saan ba nila dapat tumasimulan? Okay, napakarami ng available resources ngayon. Okay, meron ka nang makikitang libro sa National Bookstore, sa Fully Book, meron ka na sa YouTube. Ako personally, shameless plug. No, they could simply follow yun. Dami kong binibigay na sales tips and strategies online na libre. We're also doing free webinars. And of course, we're also doing exclusive consultations and exclusive events for those people na gumaling sa pagbebenta. At alam mo, ang maganda dito, the thing about sales is meron siyang direct return yan. Kasi once na matuto ka at na-apply mo at nakabenta ka, kikitain agad eh.
So, ang lagi ko sinasabi, ang mastery about sales, huwag kang manghihinayang na mag-invest dyan. Kasi yung education, makakuha ka lang ng isa. Isa lang makuha mo doon na gumana sa pagbebenta mo, makabalik ng return, may kita ka na eh. Kaya mastering sales is a necessity. Not just for all individuals na gusto ng sideline, gusto ng part-time career, pero kung gusto nilang magnegosyo. Alam ko, Boss Mix, ikaw ang master, no? Ikaw ang guro pagdating sa pagnenegosyo. And dadagdagan lang natin yan with the skill set of selling. Kasi wala pa akong nakitang negosyante na walang sales department. Correct. And bilang may-ari, do not underestimate sales mastery. Pag na-master mo yan, yung mga deals, ang bilis gawin. Yeah. Yung mga collaboration sa kumpanya mo, ang bilis din gawin. Saan ka ba mas magiging successful? Sa pa-isa-isang gulay? O yung makakakuha ka ng isang buong restaurant? And paano mo magagawa yan? Paano mo mako-close yan? Paano ka magkakaroon ng ganyang klaseng transaksyon? Aralin mo ang sales. So why would you pick Tindero over OFW? Where the answer is very, very obvious to many. Na doon malaki sahod, magkano ba kita mo, mahihindian ka pa? Tama. So why would you pick sales over that? It seems like, sinatawag nga nila na no-brainer. You don't even have to use your brain sa decision making. I would always choose abroad over menta. Ano masasabi mo dyan? At the end of the day, ano ba talaga yung tunay na nagmamatter sa buhay? Prestige ba ng iba? Or dalawang bagay? To be able to give my family the life that they need and the life that they want. But, number 2, the time spent with them. Bakit? Lagi ko sinasabi, material possession, social prestige, that's a prized possession. Hindi ko naman dinideny eh. Tama naman talaga. But memories, that's priceless. It stays with you forever. So, ang sales, katulad lang ng ibang skill, katulad lang din ng mag-OFW, mahirap? Oo naman. Sa simula. Kasi nagsisimula. Pero kapag nasanay at gumaling ka na dyan, dumadalik. So would you say that the decision to focus on sales, going back sa karir mo nung 19 ka, gaaral ka, sulit? Buti na lang. Yun lang ang masasabi ko. Buti na lang hindi ako nag-quit. Buti na lang ito yung industriyang natahak ko. Buti na lang, alam mo, nung pandemic, nasa sales ako. Kasi hindi ako umasa kanino man. Hindi ako umasa sa boss ko. Wala akong boss eh. Kasi nakadepende to sa abilidad ko eh. So during the pandemic, I never experienced a financial difficulty because I was selling. And sales gave me that opportunity. And sa tingin mo ba itong mga OFW na naghahanap na ng paraan para makumpleto ang pamilya, makasama ang mga mahal nila sa buhay, at nakikita na nila ngayon na baka posible through sales, ano ang maititip mo sa kanila para masimulan na nila ito? At meron ka bang may recommend na training or anything that they can do so that they can stay here for good? Okay, number 1 is of course explore mo. When I say explore, pili ka nung isang bagay or isang organisasyon or isang produkto na pwede mong ibenta na kaya mong panindigan. Kasi kapag may tiwala ka sa produkto, dali magbenta. Pag ikaw mismo wala kang tiwala sa produkto, mahihirapan ka talaga magbenta. Until you find that one product that you can stand and say, I believe in this product, therefore it's a good first step. Number 2, ako personally, I'm running webinars on sales trainings. And ito, may gagawin tayong dalawa. I guess this is the perfect opportunity to talk about it. Correct. Sales and Business Mastery with Migs and Migs. Yan, M&M. It's gonna happen on May 27. Ito dahil sa binanggit mo. Magbubukas ako ng Zoom access for this. Wow. Para talagang yung mga OFW nating mga kababayan, tunay na makikinabang dito. It's Sales and Business Mastery para matutunan nila paano gumaling sa pagbebenta kasi that's a good starting point. Correct. Sa totoo lang, pwede ka naman talaga maging financially free just by sales. Pero if you wanna scale up your sales profession, you might wanna enter into business. So kaya, napakaganda ng parating natin na event with Coach Migs Flores And Boss Mix. And Boss Mix Jose. No? Business and Sales Mastery this May 27. Yeah. Excited ako dito dahil this is a whole day event. Tama, Yes. Boss Mix, no? And dito tutuklasin natin kung paano ka ba makakapag-conceptualize sa mga produkto o serbisyo at paano mo ibebenta ang mga produkto at serbisyong ito. Correct. Combined ang dalawang proseso na iyan, ayan ang magiging sagot kung paano kayo makakapag-say at makakapag-for good. Or sa mga negosyante dito na gusto rin matuto ng sales, ito talaga ang perfect avenue for this. Agree. At anong final na message mo
sa lahat ng mga tao dito na lumalaban sa sales, walang benta, nare-reject, at nangangarap na balang araw, maabot din nila kung ano yung naabot mo sa larangan na ito. Number one is, I know how difficult it may be. But huwag ka munang sumuko. Pero hindi rin pwede na idadaan mo lang yan sa disiplina at hard work. Kailangan ng pag-aaral. Hindi rin pwede yung nag-aaral ka nga pero tamad ka. Kailangan you have both. Kapag masipag ka at magaling ka, last but not the least, ito lang talaga ang pinakailangan natin. Tibay ng loob, yung pasensya na lalapag rin yan, yung pasensya na may mabebentahan din, at yung pasensya na alam mo, sabi nga nila, no, for every cloudy moment, there will always be a sunshine waiting. So, huwag ka muna bumitaw kahit nakakapanghina ng loob, malalagpasan mo. So mga kabayan, maraming salamat sa pagtangkilik sa panibagong episode ng Mix Connects, connecting and collaborating with people of success and influence. Make sure to follow all of our social media links. Makikita mo ngayon dyan yan. And syempre, Coach Mix, baka meron ka rin paano ka ba nila masusundan, mafa-follow? Maraming salamat at Life Coach Mix on Instagram and TikTok. It's Miguel Flores on Facebook. Maraming salamat mga kababayan and see you on the next episode.